Buti pa itong binili ko na to na ano, na maliit na mainam, hindi kagad nasira. Atching na. So yun, mapagpalang gabi sa lahat. At wala masyado. Jasper Pascual, mapagpalang gabi sa'yo. Wala. Jos de Roas, mapagpalang gabi. So, yun mga lods, mapagpalang gabi sa inyo. Gusto ko lang ano sa inyo yung mga pagbabago na gagawin natin sa mga kasanayan natin. Sa ating Facebook, nasanay tayo dito tayo naglalapag ng mga orasyon. So yung pagbabago, sa YouTube na natin ulit ilalapag. Ang init. Tumalong. Tumalon mag-isa yung aking electric fan. Jocelyn Magno, shoutout sa'yo, mapagpalang gabi. Vicencio Archibucci. So, shoutout din sa'yo, mapagpalang gabi. Ayun, sa mga nagpapa-schedule sa atin ng gamutan tsaka house cleansing. So, pwede na kayo magpatala ngayon habang wala pa tayong ganong schedule. Lalo na sa bandang Batangas. So, mas mainam na doon kasi sunod-sunod yung ating ano doon. Mapagpalang gabi rin kay Raven Rain Pass, no? Shoutout sa iyo. So, manggagamot natin ang Mindoro. Isa sa mga miyembro natin. Yan, nantay lang tayo at marami pang ano. Yun lang yung isa sa mga gusto kong sabihin sa inyo, ano, sa mga naghahanap ng mga orasyon natin. Nasa YouTube channel na po natin yun i-upload. So, abang-abangan nyo dun para kayo laging updated. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Sa mga follower natin na hindi pa nakapollow sa ating YouTube channel. So, yun lang ang nais nating ipaano sa inyo para kayo ay makapag sa ngipin na masakit. Nako, kung meron lang orasyon na sa masakit ng ngipin, matagal ko nang ginawa yan. Nung una natalab, pero bandang huli hindi na gaanong natalab. Pinakamainam dyan, pabunot mo na lods. Kesa naman sa tinitiis. Sa akin, pagka sumakit talagang parang binibiyak. Pinahirapan ako nito, mahal na araw. Kung papansin niyo sa mga member ko nung mahal na araw, parang mga parang nananadya. Doon pa sumakit kung kailan magtatahas. Sobrang sakit na hindi ka makapag-focus. So, lahat ng orasyon na ginamit ko dyan, na alam ko sa sakit ng ngipin, tumatalab naman, pero
Wala, pagka talagang magana ang ngipin mo, magana talaga. Kasi lalo na kapag ka meron na siyang nana dun sa loob. Kasing tabi dun sa mga kumakain. Iyan ay kikirot at kikirot talaga. Bakit nga ganun ano, yung kabal sa ngipin hindi yung kabal hindi pwedeng gamitin sa ngipin. So ngayong pakain sa lahat ng gamit, hanapin nyo sa YouTube channel ko niyan. Ang dami na yan, Jimboy. No, kasasabi ko lang na ang mga orasyon ilalapag na natin sa ating YouTube channel. Doon nyo na siya makikita. Maging yung mga talandro na ilalapag natin doon, screenshot nyo na lang. Para kayo ay may mga talandro na napagpipilian. So sa YouTube ay hindi na tayo, sa Facebook hindi na tayo gaanong maglalapag. Doon na sa YouTube channel natin. At abangan nyo yan doon. Yung pagkakasunod-sunod at pagkakasalansan natin yan. So, ayun. At doon na tayo magtutuloy-tuloy. At yun nga pala, paalala sa lahat mga lods, ano, hindi sa nananakot tayo o nanggugulat tayo. Kanina, may napanood ako. Port Bonifacio. Sa Port Bonifacio kanina, pinanood ko sa YouTube channel, sa Facebook kanina. Dumaan lang sa akin, libo-libong sundalo tsaka libo-libong sasakyan ng mga kasundaluhan yung palabas ng Port Bonifacio na hindi naman natin alam kung saan patungo yung mga yan. Imposible namang ililipat. So ang nakakatakot nito ay baka yan ay deploy. Na alam nyo naman ang gobyerno para hindi mawindang o magulat ang bansa excuse, inililihim nila yung mga ganyang klaseng pangyayari. Yun lang, yun sa akin lang. Maging handa po tayo sa mga pagkain, sa mga stock na pwede nating stock, i-ano na natin. Kasi hindi biro mga lods. Kung tinitignan ko kanina, nung binilang ko, ang dami. At baka hindi natin alam kung red alert dyan o paghahanda kung saan. Alam nyo naman na ang gobyerno ay hindi nagsasabi sa atin kung ano yung nangyayari. So sa mga nakita ko kanina, ang lalaki ng mga mortar na bit-bit nila, yung mga kanyon, no? Lalo na yung mga sa air defense natin, yun yung mga karga nila kanina, mukhang may kakaiba. Hindi naman natin hinihiling na magkaroon ng gera, pero ang sinasabi natin sa inyo, mas mainam na maging handa kayo. Yun lang ang masasabi ko, mas mainam na maging handa tayo. Mga pwede natin mga itabi, na lalong-lalo na yung pangunahay, lalo na yung bigas. No? So, yun. Mga dilata, yung pwedeng tumagal na mga pagkain, medyo ano-ano tayo. Lalo na sa pera, medyo konting ingat. Kasi yung mga bagay na hindi inaasahan o pangyayari, hindi natin alam kung saan yan. Ang iniisip nga namin kanina, kung kodita. Kung kodita, bakit may mga kanyon? Yun yung nakakapag-isip So, kahit kami dito nanonood no kanina, medyo nagkaroon kami ng kaunting NPD SWAT naka-alert, sabi ni Everdan. So si Everdan Otis, sa NPD yan mga yan, sa mga SWAT team. No, so kita nyo sila mismo, si Everdan Otis Rodel. So sila daw ay naka-alerto. So ibig sabihin meron sa gobyerno na hindi sa atin sinasabi, kasi yun mga lods, ano, hindi inilalabas yan, lalo na kung magdudulot sa atin ng takot, ng kaba, o maging sanhi ng isang malaking kaguluhan na magbibigay ng kaba sa mamamayang Pilipino o sa buong bansa natin. So, iyon yung katotohanan dyan. Maging alerto tayo pagdating sa ganyan. So, hindi po tayo nananakot. Ang sinasabi natin, yung iba yung pag-iingat.
So, yun, tama naman tayo, dasal tayo. Pero sabi nga natin, kahit na ipagdasal mo na hindi matuloy ang digmaan, kahit na sabihin natin na tawagin na natin yung pinakamataas na pangalan ng Diyos na alam natin, kung iyan ay talagang pahihintulutan ng Diyos na mangyari at iyan naman ay nasa talaan ng Biblia at iyan ay nakasulat, mahirap iwasan. So, ang kailangan na lang natin ay yung iba yung paghahanda sa ating mga sarili. Hindi po tayo nananakot o sinasabi ko na may gera na talaga. Hindi naman sa ganun. So, mas maganda na yung advance kayo. Yun po yung sinasabi natin. Advance means nakapaghanda tayo kahit papano. So, yun, wag naman nga sana na mangyari. Pero kanina yung pinanood natin sa Facebook, ibang klase. Isang vlogger yung nakatambay dun sa gilid ng kalsada sa port. So dumaan yung mga mga loads. Ang hirap explain kung paano explain. Libo-libong mga sundalo at mga sasakyan ng sundalo. Kung kundita lang, siguro hindi naman mangyayari na kung kundita lang hindi ganun karami. Mahirap mahirap sabihin kung paano. So, yun lang ang masasabi natin. Iba yung pag-iingat at paghahanda ang kinakailangan natin. Hindi natin kailangan na mapraning o mawindang doon. DC Eds Ilagan, shoutout sa'yo, Chinito Kanyada. So, meron siyang tinatawag Chinito Kanyada. So, yun lang sinasabi natin mga lods, yung paghahanda lang. Konting makiramdam tayo sa nangyayari sa kapaligiran. Baka mamaya tayo ay masyado ng kampante sa nangyayari. Kasi nagkukulitan na ang taga-ibang bansa. Madaming magkakasunod na helicopter ang dumaan kanina sa Impapawid. May something bro. Sabi ni Bro Uno. Yun, kung sa bandang lugar nila Bro Uno, may mga dumaan na helicopter sa ere. So may kakaiba talaga mga lods. So hindi natin ipinapanalangin na magkaroon ng digmaan o maganap yan. Ang tanging masasabi lang natin bilang pagpapaalala, kailan pa po tayo maghahanda o kailan pa tayo magiging alerto kung kailan nandyan na. Kasi tandaan natin, ang labanan na ngayon, teknolohiya na. Hindi na katulad ng mga napapanood natin sa Netflix, sa YouTube, na paramihan ng tao. Kung sino pinakamaraming tao, yun yung panalo kasi ubusan ng tao noon. Ang digmaan, tagaan, barilan, ganun lang kasimple. Ngayon, iba na mga lods. No? Iba na yung digmaan ngayon. Ang digmaan natin ngayon, teknolohiya na ang gamit nila, mga high-tech na. May unmanned vehicle na tinatawag tayo, wala ng tao. So, yun ang mga nakakatakot sa pangyayari sa ngayon. Siguro kung man-to-man lang, maaaring masasabi natin, papalag ang Pilipinas dahil napakatapang ng mga Pilipino. Pero pagkadating sa unmanned vehicle, wala tayo niyan. Yun lang may pagmamalaki natin, wala tayo niyan. So, ayun. Madami, nakakapagbigay alerto Bakit ganun karami? Bakit ganun kabigla yung kaninang umaga ko pa kaninang umaga ko pa may napapanood na mga dumadaan sa timeline ko na parang naghahanda. Parang naghahanda. Yun ang inaano natin. Bakit ang daming mga sundalo? Magandang gabi po. Pag may nakuha akong pangil ng kidlat, black na kiniskis ko, amoy pulbura.
Pag amoy pulbura at na, medyo namamagnet, kumakapit sa magnet, kidlat nga yan. So, ayun, isang paalala lang sa atin, mga lods, hindi naman takutan o hindi naman, kakaiba talaga. Tapos sila Bro Uno, sinasabi kanina, may mga dumaan na helicopter, napakarami. So, support naman, lumabas, mga sundalo, ang dami, dala-dala yung mga kanyon nila. Siguro may mga tangke rin, mangilan-ngilan lang. Bakit at ano yung hindi sinasabi sa atin na parang kakaiba o parang ngayon lang naman yan. Nakaraan naman taon, wala naman na mga ganyan. So, ayun, paghahanda, kung may mga pagkain kayo dyan o mga inumin na pwede nyo nang itabi. Just in case na magkabiglaan, medyo safety kayo ng ilang panahon. Yung mga pangdigmaan ninyo dyan na suotin. 3 araw na yan bro, dito may mga helicopter. So kung merong mga helicopter dyan, may mga chopper na dumadaan dyan, yun. Sa inyo 3 araw. Kami napanood namin kanina lang mula umaga hanggang kanina nagdadrive ako, nakakita ko yan hindi ko pinansin. Tapos hapon, naglalakad naman kami, nasa Quiapo kami, napanood ko rin, ang dami nga, mga sundalo. Kanina nakapokus ako nung pinapanood ko, napaisip ako, bakit ang dami? Saan ang punta nila? No, so, ayun. Meron bang kakaiba na hindi sa atin sinasabi ang gobyerno? So, yun na lang. Yung katanungan na yun, yung katanungan na yon, kung meron bang nangyayari na kakaiba, mas mainam na maging handa kayo. So yun, yung pagkain at mga inumin, yun yung pinaka parang mga war chopper. Nako, kapag mga ganyan, kakaiba na yan. Hindi natin hinihiling, yun lang, pag-iingat lang. Tapos siya nga pala mga lods, meron din, may mga dito, mga nagko-comment din sa atin, nagtatanong sa pagpopoder at pagpopondo sa katawan, kung ano ba yung tanging kaparaanan at tamang gagawin. So meron din naman na nagtatanong sa atin kung paano ba magkonsagra. So bago natin sagutin yung mga katanungan na yan, ay pumunta muna tayo dun sa dako ng pinaka-importante sa pag-spiritual. Kung nagtatanong kayo ng mga pondo, pambakod at mga orasyon na gagamitin ninyo, unang-una katanungan, bakit ang tanging kasagutan natin sa ganyan, so ang tanging katanungan natin, bakit mga nangihingi ng mga ganyan. No, sa akin kasi, medyo naiinosente ako sa panghihingi ng mga orasyon, lalo na yung mga nangungulit sa atin sa messenger. Nagtataka ako kasi sa totoo lang mga lods, ang mga orasyon hindi naman talaga hinihingi. Yan ay kusang ipinagkakalob sa inyo. Hindi yung, depende na lang kung meron kaming pananagutan na tinatawag. Halimbawa, kami ay naglimusan sa inyo ng mga gamit. Ngayon, yung tinatawag na responsibilidad doon, responsibilidad namin, halimbawa isang medalyon. Kapag kami sa akin kapag ako nagpakawala ng isang medalyon, kailangan may kasamang dasal. Kung ang medalyon ay kasado na walang kasamang dasal, wala talaga tayong ipapadalang dasal dyan. Kasi hindi naman lahat ng kasa ng medalyon may dasal na nakalapat. Yung iba, ikinasa ng tinatawag nating automatikong gumagana na. Merong mga ganun, may mga ganun loads na kailangan lang ay konsagrasyon lang
yan ay gagana na. Yun, kung meron ka, yun ang tinatawag na responsibilidad sa amin. Pero yung, sa totoo lang na iinosente lang ako talaga. Kasi hindi naman nangyayari yan o hindi namin inabot yung panahon ng nangihingi ng orasyon. Kung meron man ay inaano namin yan, pinaghihirapan, naglilingkod kami sa mga matatanda, nagsisilbi kami sa mga matatanda at yan ay ibinubulong sa amin. Kung minsan isinusulat nila, kung minsan hindi. So, yun lang ang tanging maano ko lang sa inyo, no. Huwag nating gawing kasanayan na gawin nating kahingi-hingi o pamigay ang isang mga orasyon. Kasi sa totoo lang mga lods, kung ipagkakaloob yan, kagaya niya nagkukusa naman kami. Ipinopost namin para makopya ninyo o ano man. Pero yung mga pangangailangan ninyo, kung minsan nambobola pa, no? Kasi kailangan ko, commander, kasi ako ay kinukulam, ganyan, ganito. Ang daming sinasabi. Ngayon sa amin, sa nakakaintindi sa spiritual, hindi nyo kami madodrawingan ng mga ganong uri ng salita. Kailangan nyo o gagamitin nyo. Kung gagamitin ninyo is hindi na tama, kahiya-hiya lang yung dating sa inyong sarili na manghihingi kayo ng online, na bigla kayong magsasabi na ganyan, kailangan ko kasi ganito, ganyan may papatay sa aking mangkukulam. Kung ganun pala, may papatay sa iyong mangkukulam, bakit kailangan mo ng orasyon? Kasi mas kailangan mo ang manggagamot kaysa sa orasyon. Paano kung dumating yung sinasabi natin na baka hindi yang gumana sa'yo? Kasi sa pag-i-spiritual, mga lods, may mga orasyon na hindi talaga gumagana sa isang tao. May mga orasyon naman na hiyang na gumagana sa kanila agad-agad. Yun lang, may mga pinagbabasihan din kasi tayo sa isang pagpapagana ng isang orasyon. Ngayon, kung handa ka na sa isang spiritual at nanghihingi na sila ng nakakaintindi na poder, pondo, bakod, iyang tanong, nabibigkas mo na ba yung ng tama o yung indayog ng isang orasyon? So, meron tayong ipapakita dito ng mga indayog, Ito, medyo mahihirapan kayo dito. Ito ay Alpha Omega. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung indayog ng Alpha Omega. Napakahirap nito. Ngayon, bakit kailangan kong i-explain sa inyo kung bakit napakahirap ng indayog? So, napakabilis, 135 na ang nanonood sa atin. Shoutout sa inyong lahat, sa mga nanonood sa atin, mapagpalang gabi. So, bakit napakahalaga ng indayog na tinatawag sa isang orasyon? Dahil upang mabanggit mo ng tama. No? Meron lang akong kaunti na babasahin sa inyo. Hindi yung buong Alpha Omega ang babasahin ko. Hindi yung devotion, kumpletong devotion ko. Konting indayog lang na magugulat kayo na ganito pala yung pagbigkas nito. Baka mali na yung pagkakaintindi ninyo dun sa klase ng orasyon. So, maya-maya konti, natin yan. Bibigkasin natin sa inyo yung tamang pagbigkas at tamang daloy ng tawag na indayog. Bakit ako nasanay ng tamang indayog ng pagbanggit ng mga orasyon? Unang-una, yung mga patay na letra inaral ko, mga lods. Yung mga lihim ng patay na letra, kailangan matutunan ninyo yon, katulad nung Yeshua Hamasiya. So ano ba ang tamang indayog ng pagbigkas niyan? Bakit naging shushu? So iyon, in-explain ko na sa inyo. Merong pinapatay na letra dyan o tinatanggal na letra na magiging Yehoshua Hamasiya. So pero kung ating iisipin at ating babasahin, makikita natin na meron siyang letter S talaga na magiging Yeshua Hamasiya ang basa ninyo o yung pagbigkas ninyo. Pero kung titignan natin yung daloy, halimbawa, ipinattern natin sa Griego, sa Hebreo, sa Aramaic Latin, sa Spanish Latin, tinignan natin yung tamang pagdaloy, meron bang Yeshua Hamasiya na binabanggit talaga. So ngayon, yung mga pattern na yon ang nagiging pinaka tinatawag nating palatandaan para makita natin at malaman natin yung tamang pagbigkas dun sa mga orasyon.
No, katulad ng sinasabi, tignan ninyo, makikiabot nga nung ano ko, yung panalangin ko, yung devotion ko, yung makapal. Tignan ninyo maigi to, babalik rin natin yung ano, no, yung video. Meron pangalan ng Kristo dito. Ito ay devotion ko. Ito yung Supreme Powerful Devotion all around. Ito yung nakuha natin ito sa aklat ng Western. So tignan ninyo dito. Ito yung Supreme na tinatawag. Ito siguro hindi pa kayo ano nito. Ba't ayaw naman lumipat na itong pasaway na to? Ayaw lumipat mga lods. Bakit? Yun. So yung title, ito yun. Supreme Power Devotion. So yan yung sinasabi ko sa inyo. Ngayon, sa pangalan ng Jesus, ano ba yung napapansin natin kapag tayo ay bumabanggit ng pangalan ng Jesus? Tignan nyo to mga lods ha. May kulang pa nga rito eh. Hindi pa yan yung pinakakompletong pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. So ito lang yung focus natin kasi ito lang naman yung aaralin natin. Jesus, Jesus, Yesum, Yesua. So yung apat na pangalan na yan ay apat na pangalan na iisa ang ibig sabihin na sa Tagalog ay Jesus. So Jesus, Jesus, Yesum, Yesua. So meron pang nawawala na mga pangalan ng ating Panginoong Jesucristo dyan. Yung Yehoshua at Yahshua. At yung ito kasing Yeshua, binabanggit yan minsan na Yeswa. So, kapag ako nanonood ng mga Latin na mga palabas, ang pagkakabanggit nila dito, Yeswa, sa bansa nila. Pero sa atin, tama rin naman na bibigkasin ninyo na Yeshua. No? So, tignan nyo. Apat na pagkakaiba-iba, pero iisa ang ibig sabihin yan. Pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. No? So, yan ang napapansin natin. So, yan yung sinasabi na pagbigkas mga lods. Na, bakit ganito to? Ang tagal. Ano bang nangyari dito sa cellphone na ito? Kaya naipit. Ayun. Masyadong ano lang. Diba, sa napapansin ninyo, ano ba talaga yung totoo dyan? Lahat yan totoo. Kaya nga lang, sa iba-ibang bansang pinagmulan, kaya nababago yung mga titik at mga letra. Ito naman yung sinasabi ko sa inyo na napakahirap bigkasin kung kayo ay mananalangin. Yung indayog. No, kung bakit kailangan aralin natin yung tinatawag na 5 vocalists. So, ayun, para kayo ay maging pamilyar sa sinasabi natin na pag-aaral sa tungkol sa pag-oorasyon, maintindihan natin, mapagana natin, mapadaloy natin. So, ito yung pinakakailangan natin. No? Tignan ninyo ito, paano ninyo to babasahin kapag na-encounter natin to. Ayaw talaga malipat. Masyadong mahigpit yata tong ano ko. Gamit ko na ayaw. Hindi ko mapindot, hindi ko mapapunta sa likod yung cam. Ano bang meron sa'yo? Ayan mga lods. Pagmasdan ninyong maigi. Ito yung page 2 ng Alpha Omega ha. Yan yung page 2 ng Alpha Omega. So dito, lalaktaw tayo dito kasi madali naman yung mga yung bigkasin. So ang nakikita ninyo yun, ano yung tamang pagbigkas dyan? O, tingnan ninyo pagka ako bibigkas medyo i-ano natin para nakatayo ako at explain ko sa inyo ng maayos mga lods kasi mas maganda na i-explain natin.
para kayo ay nakakasunod dun sa tinatawag natin na daloy o tinatawag natin na tamang pagbigkas. So yan, nababasa ninyo yung mga nasa taas na yan. Tignan nyo, pagka binigkas ko magugulat kayo na ibang-iba yung sa pagkakasulat, yung tinatawag na indayog ng pagbigkas. So ang indayog ng pambigkas nito, abaok siyawix. So tignan ninyo, yung pagbigkas ko abaok siyawix. So bakit naging ganun yung daloy ng pagbigkas dyan? Kasi yung tinatawag natin na indayog mga lods, yun yung ating sinusunod. At kung tayo ay nagiging pamilyar sa mga tinatawag natin na mga letra na hindi tayo pamilyar. Kasi yung letter U, ginamitan ko ng victory. Tapos ito naman, parang napansin natin na yung tono ay naging W. Kasi ang binabanggit dito, mga lods, hindi mo pwedeng gagawin victory to kasi yaobex. So wala namang ganong tinatawag na pangalan doon sa, kung tayo ay pamilyar, doon sa tinatawag na Latin, wala tayong mababasa na yaobex. Yan ay tumutukoy sa pangalan ni Yahweh. Yan Yahweh. Kaya lang, linagyan ng X. Kaya Yahwex. Tignan mo abaok siyawix. Tignan nyo yung pagbigkas ko dyan. Ngayon, kung babasahin ko yan, abaok siyawix, hauwawoks, hahoks. So, tignan po ninyo yung daloy nung binabasa ko. Parang umiindayog, di ba? Nagkakaroon ng rhymes o yung tono. Abaok siyawix, hauwawoks, hahoks, ayowix, siyas. So, kita nyo, may indayog. Kung babasahin yun, ayo, Bix, siyas. So wala parang pumapatay dun sa sinasabi natin, hindi gumagana. No, ulitin natin, abaok siyawix, hauwawok, sawoks, ayo, wex, siyas, yahuwa, uam, aye, yowe, yeohe, haya, eyohahu, eiyahe, iham. Yahuha yohaum, adiyowe haum, abhub yabheyaya maibaak hahaim, hiwiaks, hiwihauks yowex, abahehobahaoks, iyowa yowe heyohioks. So, kita nyo yung indayog, napansin nyo ba yung indayog na binibigkas ko dito mga lods? Di ba parang napakahirap na kung beginner ka at bibigyan kita ng ganitong mga klase ng poder at mga orasyon, nakakatolero kung paano. Isa pa, babasahin natin, sundan ninyo kung paano ko binibigkas. Abawok, siyawix, awaks, haus, ayowes, yas, yahuwa, aye, yowe, yeohe, haya, yowahu, hiyahe, iham, yahuwa, yohaum, adiyowe, yahum, habhob yab heyaya may baak haim eweaoks yowex abahehoba haoks eyowa yowe heyoheoks. So yung tinatawag natin dito, wait lang, pahirapan na naman bumalik yung ating cam. Sobrang ipit kasi ang higpit nitong ano na to. Ayun, sa ano ko nga, dito nga sa ito. Kaya hindi siya. Pinakinggan nyo mabuti yung daloy, yung tinatawag natin na indayog mga lods. So, hindi natin yan sinasabing iniyayabang dahil tayo ay marunong magbasa ng mga ganyan. So, yun yung mga indayog na sinasabi natin na kailangan maging pattern natin sa ating pag-aaral pagdating sa pag-uurasyon. Diba? So, mahirap talaga, Commander. Mahirap talaga. No, Maharlika, mahirap talaga yan. Kasi ito yung mga sinasabi natin, ito hindi natin iniyayabang, na ito na yung klase ng mga orasyon na binabasa natin na ngayon, na sinasabi natin na parang, bakit ganun? Parang kakaiba. Parang kakaiba yung ginagamit ni Commander na orasyon. Yan ba'y orasyon pa ba ng yan yung mga sinasabi natin, Lods. So, ganyan mga kahihirap sa dulo ng mga orasyon na binabanggit natin.
Yun yung sinasabi ko sa inyo, explanation sa inyo, na dapat ninyong matutunan yung tamang indayog ng pagbigkas ng mga orasyon. Diba? So, hindi pa yan ang mga mahihirap, mga lods. Kumaga sa akin, paano ko ba sasabihin? So, ito, pagkakalob ko sa inyo yung susi. Tignan ninyo ang pagkakaiba, ha? Pagkakalob ko sa inyo. Talaga naiipit siya. Ang hirap niya ilipat. Wasak ang dila ko, Commander, pero pag-aaralan ko yan. So, yes, Ben Siller. So, nanonood si Ben Siller. Indayog. So, tama po tayo doon sa indayog na tinatawag. So, kung wasak ang dila mo, sa ngayon, oo. Ganun lang talaga sa umpisa, mga lods. Pero pag naging pamilyar kayo, para kayo naglalaro. Eto, mga lods, susi ng Alpha Omega. Yan, pagkakalob ko sa inyo. Sige. Ang susi ng mga susi. So, iyan, ang susi ng lahat ng mga susi. Pinagkakalob ko sa inyo yan. Hindi ko ipinagdadamot. Gamitin ninyo. Kung meron kayong hindi napapaganang mga orasyon, idugtong nyo to sa uli. Ito, ang paliwanag dito, kapaliwanagan, explanation, yung Iyawewahu Wex Hai Wax Ha. Itong letra na to ay siyang letra din dito. Pero pag tingnan nyo, Iya, Uwe. Dito, Iya, Owe, Oha, Ha, Wex Ha. Pero pag binanggit mo, tignan nyo ha, papansinin ninyo ha, iisa lang ang banggit ko dyan pero iba-ibang spelling. Ito, Wex, Wex Ha, Iwax Ha. So, yan o, Iwoax Ha. So, pag babanggitin ko rito, iisa lang ang ibig sabihin yan, 3 beses, pero makikita ninyo dito sa babanggitin ko, iisa pa rin yan, yan ang susi ng mga susi. No, ito, kagandahan, no, ito, oh. Ito ang poder, kapangyarihan at susi ng mga susi ng lahat ng mahika. So, wag na yun sa taas, ito na lang sa baba. Abuso na, abuso. Dito na lang tayo sa susi ng mga susi. So, mapapansin ninyo mga lods, bakit ko napapagana ang mga orasyon. So, yung binasa ko sa taas, yung susi ng lahat ng mahika. May tinatawag tayong itim at puti na karunungan na siyang bumabalanse sa ating katawan. Itanggi man natin na tayo ay may itim, guni-guni nyo lang yun. Tayo ay may itim dahil tayo ay nagkakasala. So, banggitin muna natin to para ako'y nangangalay na, nangangawit na ako mga lods. Medyo makapal kasi itong ano ko na to, debusyon ko dami. Kaya, medyo may weight. So, ang pagbigkas, Iyawe Wex Ha, Iwax Ha, Iyawe Wex Ha, Iwax Ha, Iyawe Wex Ha, Iwax Ha. So, pansinin man natin, iisa yan. Iisa lang yan. No? Ang susi ng mga susi. So, wag na tong nasa taas na to. Wag na to. Yung ito ang poder ng kapangyarihan at susi ng mga susi ng lahat ng mahika. So, hindi na yan. Ito yung sagradong pangalan. Sabi dito, karunungang abilidad at kapangyarihan kung karapat dapat, kapaingatan ang mga pangalang nakapaloob sa aklat na ito sapagkat ituturing ng mga banal ang mga paggalang ito. Ang mga pangalang ito, sabing ganon, tuturing daw na banal. So, ayan, pinahirapan na naman tayo. Ang hirap pala pagka itong ano na to ang gamit. Iniipit. So parang nakukompress yung ano natin. Hindi maintindihan kung bakit ganun. So kailangan ko na naman talagang bumili ng ano, ng stand. Kasi mga stand ko matataas, mga ganyang katataas mga lods. Kung mapapansin niyo yung isang nasa likod din. So yun, ano muna tayo ng konti. Kapag ka binabanggit natin ang mga orasyon, isa sa mapapansin natin nakakahingal. Kapag lumalabas sa ating bibig, nakakahingal. Kasi yung puwersa ng mga orasyon, kapag ka binabanggit natin yan mga idol, no, kapag binabanggit natin yan, kasama yung parang in-express natin yung ating feelings, yung ating pakiramdam, yung layunin at pagnanasa natin. Yung sinasabing pagnanasa, hindi yung masamang pagnanasa, ito yung mabuting pagnanasa na sinasabi, yung paghahangad natin na ang mga bagay-bagay sa ating pag-spiritual ay makamta natin.
No, yung tinatawag na pagnanasa, hindi yung masamang pagnanasa ang tinutukoy doon. So habang sinasabi natin o binibigkas natin, grabe po talaga ang mga nakasulat sa mga lihim na karunungan, Commander. Oo, ganun talaga. Pa-shoutout, Commander, Powder NB11. So yun, yung shoutout sa NB11. Ganun talaga mga lods. Lalo na kung ang pinag-aaralan ninyo ay yung mga sagad na salita. So meron na akong hindi papakita sa inyo dito ng pabaliktad. Ito yung hinahanap ninyo na tetragrammaton na dasal. Kaya lang nakakawindang to. Alam nyo kung ilan to? Yung tetragrammaton na dasal na to. Ito, yan yung sinasabi nilang alpha omega. Hindi po yan alpha omega, tetragrammaton yan. Kung mapapansin niyo. At mapapansin niyo ang star na ginamit dito ay hindi 5 yung paa. Kung mapapansin niyo kundi 6 ang paa. So makikita niyo yan sa iba, yan ay kulang ang paa. Yung star pentagram ang ginamit dito, hexa. So ito yung sa selyo. So makikita natin dito, ito ay isa. Pangalawa yung nasa likod, pangatlo to. Windang kayo rito pagka ito ginamit nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 11 siya. Kung mapapansin ninyo, 11 page. At bawat isang page ay punong-puno. So, ganun itong alpha omega. Bakit ko nasabi? Marami ang nakikita nating medalyon na may tangan nito. Marami ang nakikita natin na may hawak ng mga selyo na ito. Pero wala yung dasal na pinagkakaloob nila. So, bakit ganun? No, kaya sinasabi natin, may mga kasa talaga na ang kanyang dasal ay itinago. At yun ay mga sinasabi natin na inilihim. Pero, yung kanyang medalyon, inihayag. So, makikita natin, hayag na yan. Pero tanging masasabi ko, ang dasal nito nakalihim. Hindi kumalat. Siguro natakot din yung mga maker na ihayag to. So, yun, isa lamang sa mga explanation ko sa inyo. Yung indayog na tinatawag. Kailangan napaka-importante po yung indayog na yan. Si Binsiller, sabi ni Binsiller, indayog kanina nag-comment. So yan mga yan, hindi magiging healer yan mga yan kung talagang hindi marunong magpa-indayog yan. Maraming nagbabasa. Bibigyan ko kayo ng klase ng isang pagbasa na ikagugulat ninyo na tinatawag nating mantra. So, na-i-describe ko na sa inyo sa Paternoster, sa Paternoster. Try naman natin sa iba. So, sa iba, hindi ko na ipapakita sa indayog. Ano daw? Ano Satanas? Sinungaling yang kayong mga manggagamot. Paano mo nasabing, Marco Daniel, paano mo nasabing sinungaling kami mga manggagamot? Nahihibang ka ba? O nagpapapansin ka? Indayog, si Satanas lang tatalo sa inyo. Oh! Bakit alagad ka ni Satanas? Paano mo si Satanas lang tatalo sa amin? E di sana hindi na kami nagsasalita rito kung si Satanas lang. Ano masasabi nyo dito sa sa Marco Daniel Mancia? Screenshot mo nga yung nito. Screenshot mo yung account nito. Tapos tignan mo kung anong makikita mo dito sa account nito. Kung may tignan natin yung sinasabi mong si Satanas lang, Marco Daniel, Sana lang wala yung mga kamag-anak mo. God bless. Sino ba ang makapangyarihan sa lahat? 'Di ba? Saan ka ba nang galing? Try lang natin. Baka matapang ka lang kasi peke yung account na gamit mo. Pero ang tanging masasabi ko sa iyo, sana totoo yung gamit mong account. Para ipaparamdam ko yung sinasabi mong peke. Naku, may mga inkanto. Inkanto. Anong inkanto? Baliw yan, Commander. So, ano mga sabi nyo sa mga buang na yan, mga biglang nasusulputan? Sige, kayo mag-comment dyan kung ano masabi. Mon Esmar, baliw yan, Commander. Maari.
Baka lipas gutom yan. Alien naman. O, alien ka daw. May sira yata yan, Lods. Lakas ng tama. O, bulok. Ano daw? Kaliwa siya. Bulok yan, Commander Leon. Wala kasing alam. O, kita mo, dumog ka. Bash pa. Dalian mo, baka private. Hindi mo mahulungkat yung account nito. O, si Satanas daw yung Diyos niya. O sige, sumalangit na wang yung kaluluwa. O ngayon, ano ngayon? Hindi, tanungin kita, Marco Daniel, ano ngayon kung si Satanas ang Diyos mo? Katakutan ka namin? Lumuhod kami sa'yo? Matakot kami sa'yo? Sige nga kung ang Diyos mo si Satanas, o iutos mo kay Satanas na lagutan niya yung hininga ko ngayon din. O inahamon ko yung Diyos mo. Kung sinasabi mo si Satanas lang tatalo sa akin, si Satanas lang tatalo sa mga manggagamot. Kung sa tingin mo si Satanas lang, bakit hindi ikaw? Punta ka rito para malaman mo. Oh, ano? Yun lang sinasabi ko sa'yo, punta ka rito. Sana lang hindi totoo yung mga picture mo, ha? Yun lang ang masasabi ko sa'yo. Sana nga lang hindi totoo. Dahil kung yan ay totoo, aabutin ka sa akin, Diego. So, ayun, hayaan na natin yung tukmul. Mag-ingay dyan. Pinagmalaki pa si Satanas daw ang Diyos niya. Ngayon, paki ko. O si Satanas ang Diyos mo. Ba't di ka maglason? Wala na. Hindi na natin kailangan i-block yung impacto na yan. So, bibigyan ko kayo ng mga pamamaraan na tinatawag na mantra. So, ito ay kukunin natin dito sa panalangin ni Metatron. So, ito aklat ni Metatron. Hindi ko na iharap sa inyo at nakakangawit. Kung sino sa inyo may Metatron dyan, Chico, doon ka muna. At nauusog mo yung stand natin. Ikaw talaga. Kung nasan ako, nandun ka na naman. So, ang iaano natin, mga lods, yan na. Hindi pa tayo nagsisimula. Ang Metatron kasi, mga lods, meron tong tinatawag na, ang Metatron kasi may kapangyarihan o may kabal siya sa pagdating sa kuryente. Kapag kayo ay mga electrician at kayo ay, yan ang klase ng trabaho ninyo at kahit nag-spiritual, dapat ihiwalay ang FB ng taga-mental. Satanas ang Diyos niya. Diba? Pinansin ka na. Pinansin ka na, masaya ka. Sabi sa'yo wag dito. No? Kung magti-trip kayo, mag-trip kayo sa ibang, sa ibang vlog. Wag dito at makukuyog kayo, kuyog balde. Pagpipilahan kayo dito, pagpepiestahan kayo. Pinagtripan ka na. So, ang aklat ni Metatron, bibigyan ko ng indayog. Kung meron kayo dyan, tanong ko, Commander, ano ang tamang bigkas ng ST sa gambling medallion? Binanggit ko na, Lods, para di ka mahirapan. May pinatay na letra dyan, E. Pero dalawa talagang pagbigkas dyan. Ako, mas ginagamit ko yung ST kesa sa S. ES, ang letra na yan, 4. Nagiging 2 ang naiiwan ko, minsan nagiging 3. No? 4 yung letra na yan. Pagka mapapansin niyo sa ibang mga orasyon, ST. Hindi nyo ganong mapapansin. No? Hindi nyo ganong mapapansin. May pagbigkas dyan. Sa Hebreo kasi, nung hinanap ko sa Hebreo ang EST, may nakita ako sa Hebreo na ST. May E, yung dulo. Nung hinanap ko naman sa Greek, yung Latin na yan, ang nakita ko lang ay E tsaka S. So, is ang nakalagay. So, hayaan nyo na, Lods, hindi na umiimik yung alagad daw ni Satanas. So, ito, yung panalangin ng Metatron. So, ngayon, lalagyan ko ng indayog. Kung meron kayong Metatron dyan, pwede nyong sabayan. No?
sakit ng ulo ko, sumabay lang magbasa sa inyo, Commander. Naku po, sasakit talaga ang ulo mo dun sa binasa ko sa Alpha Omega, yung may indayog kanina. Dahil iyon ay mataas na kasi yung loads, may, kumbaga sa spiritual, may mga requirements na siyang hinihingi kapag ka ginamit mo siya. May mga antas-antas na ang Alpha Omega kapag ka ginamit ninyo. So, yun lang ang masasabi ko kapag ka kayo ay magpopoder, kapag hindi pa kaya ng isip ng ulo ninyo, sumasakit ang ulo ninyo, pass na muna. Naghanap kayo ng ibang poder at ididibusyon ninyo, pondo, mga ganyan. Kapag ka hindi kaya ng ulo, bitawan na muna. Pag palipasin ng panahon, tsaka ninyo balikan. Huwag nyong itatapong kundi itbagkos ay tabi nyo lang. Baka hindi pa kaya ng inyong material. Kasi hindi lang naman ng spiritual natin kailangan ng palakasin natin kapag ka tayo ay nag-aaral ng spiritual. Maging yung material natin, dapat maihanda natin yan. So ito, yung sa Metatron, lalagyan ko ng indayog. So ang nakalagay dito ay, kung meron kayong Metatron dyan, na dasal, pwede nyong sundan. Lalagyan ko ng tinatawag na mantrams. Yung mantrams, ito yung pinapahaba. Medyo mahirap nga lang dahil humahaba imbis na umikli. Pero kung talagang gusto ninyong dalisay, yung inyong pag-oorasyon at pagbigkas at tayo ay tinatawag nating nanunuyo sa ating Ama, nagpapalakas tayo, ang tanging masasabi ko sa inyo, i-mantrams nyo. Huwag kayong matakot na humaba yung oras na kahit nangangalay na yung paa ninyo, masakit na yung tuhod ninyo, huwag nyong isipin yung sakit. Ang isipin ninyo yung magiging kapalit nito ng lakas na kapangyarihan na maipagkakalob sa inyo ng Amang kay taas-taasan. So ito yung pagmamantrams ng Metatron. Eob inam moksade Elohim muagube. Omnipotens paterne Deus kededesti. Pamolis tois con confessione verae pedei. Aterna et trinitatis gloria magnos keri. Et potentia mestatis adorari. Onitatem goe somos oteos dempidei. Permitate ab omnibus semper moniamor adversis per Christum Dominum nostrum. Amen. So, iyon mga Lords, yung first na, kumbaga, first stanza, pagdating doon. So, meron itong karugtong, bibigkasin natin ng pamantrams. Kung meron kayong Metatron, kumpletohin natin, bubuin natin dyan, ha. Ngayon, kung wala, screenshot nyo mamaya. So, ipagkakalob ko sa inyo. So, yung pagbigkas, balikan nyo na lang yung video kung paano ko binigkas. Gloria in excelsis Deo et in terra paz, omnibus bonae voluntatis laudamus, te benedicamus, te adoramus, te glorificamus, te gratias agimus, tibi propter magnam gloriam tuam. Yung nakikita nyo yung mga tuldok, para kayong nagtatanong dun sa huli. Huwag mawawala yung tono ng indayog ng sinasabing pinakahuli na bahagi ng inyong pagbanggit. So, nasa na tayo sa tuam. So, dito na tayo. Domini Deus, Rex Caelestis, Deus Pater Omnipotens, Domini Filii Geniti, Jesu Christi, Domini Deus, Agnus Dei, Filius Patris, Ketolis Picata Mundi. So, nakikita ninyo may indayog yung ginagawa ko. So, nandito tayo sa mundi, So, yun. Pasensya na kayo kung medyo na-interrupt kayo, hindi ko tinutuloy-tuloy. Kailangan kong i-explain sa inyo kasi bawat kudlit, bawat tuldok, kailangan nyong huminto at bigyan ng indayog. Kasi, iba na to mga Lods, iba na yung tinatawag na mantrams. So, napaka-espesyal ng pag-uurasyon kung kayo ay nagmamantrams. Ibig sabihin nito, pinupokus nyo na yung spiritual ninyo, pakyat, hindi pahanggan. Nung nilalagyan mo lang parang hangganan. So, ibig sabihin, pinalulutang mo na yung sarili mo, pati yung katawan mo. Ito na mga sekreto na to, mga sinasabi ko sa inyo. Pati yung katawan mo, pinalulutang mo na at sumasayaw ka na dun sa indayog ng iyong pagbigkas. Maging yung espiritu mo o yung kaluluwa mo, parang dumuduyan na rin dun sa ginagawa mong pag-iindayog ng mantrams. So, para maintindihan nyo kung bakit may mantrams. No? Ibig sabihin nito, parang batang hinihili. No? Uyayi, kung tawagin natin. Parang hinihili mo na yung sarili mo, pero hindi para matulog, kundi para iduyan yung sarili mo paitaas. So, yun ibig sabihin ng pagmamantrams. So, ito, mga sekreto to, ng mga matataas na klase ng antas na gumagamit ng mga mantrams, pero
ini-explain ko sa inyo kung bakit kailangan yung marinig. No? Kung bakit kailangan yung maintindihan. Ito ay mataas na. So, nandun tayo bumanggit sa mundi. No? So, yung mga sumasabay sa akin na may mga Metatron dyan, pasensya kayo kung na-interrupt, kailangan ko explain. So, then, tuloy, Meserino bis. So, ganun yung pinakatono niya. Dahil may kudlit. Ketulis picata mondi, sos que pede precautionem nostram, que sedis ad dexteram patris, miserere nobis, coniam dos solos sanctos, dos solos dominus, dos solos altesimus, eso Christi, cum sancto spirito in gloria Dei Patris. Amen. So kung napapansin ninyo, para mga pare yung nagbibigkas. So nandito na tayo sa pangalawa. Ituloy natin. Ente credo, ente spero, te amo, te adoro, beata trinitas, onos Deus, miserere me, non et hora mortis mea, et salva me. Amen. Medyo binibilisan ko pa mga lods, ano? Medyo binibilisan ko pa to. Pabagalin natin yung tamang indayog. Liberami Domini Eso Christi, ab omnibus enquetatis, mesit universis, malis, pacnituis sempire naereri mandatis, ati non quam seperare permitas. Amen. So, yung pinahaba ko, so balik tayo sa normal. Yun po yung tama na indayog, yung pinahaba ko pa. Nung mas pinadahan-dahan ko pa yung salita, yun po yung tamang tempo. Yun yung tempo naman tinatawag. So, narinig nyo yung tinatawag na indayog. Yun na yung indayog. Yung tempo naman ang aaralin ninyo pagdating dito. So, dito tayo sa tempo. So, kung baga sa key ng tempo, minus mo. Pagkadating sa kumakanta ka sa video, okay, magma-minus ka. Ngayon, kapag ito ay natutunan mo na umiiklik, yung pagbanggit nito, mas nagiging ano mo yung tempo ng indayog, mas nagiging kabanal-banal sa mga nakikinig sa kaitaasan. So dito tayo sa Herio Isil Iaksa Ogorobuholik Titeretik Titikrop Nisyom Exom Tisi Ayudami. Amen. Then, yung last part, ito pinaka-paboritong part ko sa Metatron. Ito po ay bumubuhos ng swerte at nagbibigay ng biyaya. So, kaya ang Metatron ay balanse. Dalawa siya. At pinaka-favorite part ko, itong last part na babasahin natin sa Metatron. So, ito, babasahin natin ng pamantrams pa rin para naiintindihan ninyo at alam nyo yung indayog. O Espíritu Supremo Metatron, Deus de los Caldea de los Eres, Jehová, conservamos, liberanos de los peligros, que dirigen todos los hijos de nuestra vida, desciende esta mi humilde morada, líbrame, Señor, de los enemigos, que no lo deseo, ayúdame. Con buenas fortuna Dios omnipotente, misericordioso, eterno, Creador, universo. Amen. So, yun yung tamang pagbigkas ng tinatawag natin na mantrams. So, yung mantrams, nilagyan natin ng tinatawag na indayog. No, kung may indayog, may tinatawag tayo na pinaka-tiyempo. So, marami yung na-explain ko sa inyo dito na tamang pagbanggit ng Latin na upang ang mga dila ninyo ay hindi mapilipit. Huwag ninyong lalagyan ng tone o ng tono ang isang orasyon kung ito ay hindi pa kayang banggitin ng dila mo at napipilipit yung inyong mga dila sa pagbanggit nito. Sapagkat mamamali, babalik ka sa umpisa. Mas mainam na ang orasyon na babasahin mo ng panormal, sa isip lang kung hindi ka pa sanay. Kung ikaw ay beginner pa lang, halimbawa, sa isip mo, tamang pagbaybay, walang tone, walang key, walang indayog, walang mantrams. So, ito yun. O Espiritu Supremo Metatron Dios, de los Caldea, de los Eres Jehovah, kada tuldok, hinto.
conservamos, librarnos de los peligros que dirigen todos los días de nuestra vida. Desciende esta mi humilde morada. Líbrame, Señor, de los enemigos que no lo deseo. Ayúdame con buenas fortuna, Dios omnipotente, misericordioso, eterno, Creador, universo. Amen. So, ganun po yung klase. Kapag kayo po ay nananalangin na wala pang tono, ang tandaan po natin, ang inyong boses malambing at mahinahon. Kasi alam nyo po kung bakit ganun. Hindi naman kasi pwedeng sasabihin natin kung tayo ay nananalangin, Ama, bigyan mo ko ng tinapay. So sa tingin ninyo, nakikisuyo pa ba? Sa tingin nyo, humihiling ka pa? Hindi na. Kapag ka tayo po ay bumabanggit ng orasyon o tayo man ay nananalangin ng Tagalog, tayo ay nakikiusap. So paano ka makiusap? Paano po kayo makiusap? Nag-uutos po ba? Kagaya ng, Ama, bigyan mo nga ako ng baon. Ama, bigyan mo ako ng pamasahe. Ganun po ba kayo makiusap sa Diyos? Di ba? Pag tayo nakikipag-usap sa Diyos, nakikipag-ugnayan, kailangan ng ating kalooban ay mahinahon. So, sa pag-oorasyon, ganun pa rin. Nagkaiba lang dun sa lingwahe na ginamit natin, pero yung ating damdamin, kailangan mahinahon. No, hindi po pwedeng mag-oorasyon tayo na kapag binasa natin. Example, parang bastos na tinatawag. Example na natin yung tinatawag natin na parang bastos na pag-oorasyon. Na tinatawag natin or pag-oorasyon na hindi binibigyan ng pansin ng ating amang kaitastaasan. O panalangin na hindi binibigyan pansin ng ating amang kaitastaasan. Na, ikalawa to, na hindi binibigyan pansin ng Ama. Kung tayo'y ganito magbasa. O Espiritu Supremo Metatron Deus. So, ganun po ba? Hindi yun ang tama o wala sa disiplinang pag-oorasyon. Kapag kayo nag-oorasyon, yung may lambing na para kang nakikiusap. Hindi yung tipong parang nagko-command. Kasi kung nagko-command ka, para kang nag-uutos. No? Hindi po, wala pong ganun. Walang pinapakinggan na ganung klase ng panalangin. Kung tayo mananalangin, ang gagaling sa ating damdamin. Yung isang explanation ng pagkakaiba na walang pakundangan na klase ng panalangin, O Espiritu Supremo Metatron Deus. So, malabong papakinggan yun. Kapag tayo nananalangin yun, tama, O Espiritu Supremo Metatron Dios. So, de los Caldea, de los Herejes, Jehovah. So, nakikita ninyo, yung pagkakaiba ng pagkabanggit natin ng dalawang pagkakabasa natin, yung may bagsik at may lambing. So, yun po yung sinasabi natin na dalawang klase ng pagkakaiba ng dalawang panalangin. At yung unang-una na hindi pinapakinggan ng panalangin, yung mananalangin tayo na nandyan yung barrier. Ano ba yung barrier na lagi natin tinatawag? Yung nasa ulunan natin lagi. Yung harang para hindi tayo pakinggan. Tandaan natin, ang Diyos ay galit sa makasalanan. So, ang unang-unang babanggitin ninyo pag nananalangin kayo, Tagalog man yan, o Anima Christi man yan, o Kait-Kait man yan, basta puro paglilinis yan, tatanggapin ng Diyos yan. Unang-unang banggit nyo kung Tagalog o Amang Kaitastaasan, mula sa iyong harapan, ako po ay taong nagkasala na nahihiya po sa iyo. Ngunit wala akong magagawa, sagana ako po ay tao lamang na lubos na nagkakasala sa lihim at tayag, na kung minsan na hindi sinasadya o tinatawag lang ng pagkakataon o pangangailangan kung bakit nagawa ko po ang pagkakasalang bagay na ito, ngunit ikinahihiya ako po sa iyo, Ama. So, number 1 yan. Kapag ka pinagsisisihan mo ang iyong panalangin, nawawala yung harang. Kasi pinapatawad ka. Then pagka nawala yung harang, aakyat yung panalangin mo. Ano man yung mga kahilingan natin, ito man ay kahilingan natin para sa pamilya, sa pera, sa trabaho, sa negosyo, sa kapalaran, sa ating sarili, tatanggapin niya. Dahil ikaw ay may pag-amin sa iyong nagawang pagkakasala at pinagsisisihan mo. At tuwid mong inaamin sa Kanya na ikaw ay nagkasala, bagkos sa iba parang nagmamalaki pa. So yun po yung sinasabi natin, na klase ng panalangin, na kung bakit sinasabi mo, dasal ako ng dasal, panalangin ako ng panalangin, naririnig pa ba ako ng Diyos? Nakikita pa ba ako ng Diyos? Natural. Nakikita tayong lahat, ngunit hindi ka pinakikinggan. Nakasaad sa talata, hindi lahat ng tumatawag sa akin, sa aking pangalan ay naririnig ko. Hindi lahat ng tumatawag sa aking pangalan ay nakikilala ko. No? Maaring kilala mo siya, pero ikaw ay hindi na niya kinikilala. Oo, kilala ka niya kasi siya ang naglalang sa'yo, pero hindi ka na kinikilala. Dahil
sa pagkakasalang hindi mo inaamin o hindi mo pinagsisisihan. Kaya nga sinasabi natin, ano yung harang sa ating mga panalangin, yung pagkakasala. Hindi ba kayo nagtataka na may mga kahilingan kayo na halos hindi napakinggan o halos hindi na ibinigay sa inyo? Ilang beses sa mga laging nananalangin, hindi to aksidente. Sa mga nananalangin na ilang beses na nanalangin na gustong magkabahay, ibinibigay ba? Sa mga nananalangin na gustong magkaroon ng sasakyan, ibinibigay ba? Sa mga nananalangin na gustong magkaroon ng mabuting kapalaran, ibinibigay ba? Bakit? Mag-isip na kayo. Ngayon na po kayo mag-isip kung bakit. Dahil unang-una, kailangan natin pagsisihan yung ating pagkakasala. Aminin natin sa Kanya na tayo ay taong nagkakasala at ikinahihiya natin sa Kanya yung ating mga pagkakasala at hilingin na patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Kapag nanuyo ka, naipakiusap mo, naipakisuyo mo sa Kanya, napatawarin ka sa iyong mga pagkakasala, mawawala yung harang na yan kapag pinatawad ka at sa Kanya diringgin at aakyat ang iyong mga panalangin. No? So, yun, yung ating sinasabi na mga panalangin na kung minsan ay hindi niya binibigyan ng importansya sa atin. Kasi tayo, hindi na rin natin binibigyan ng importansya yung ating sarili kung nagkasala tayo, hindi. Ang naiisip natin, basta manalangin at humiling. 'Di ba? Kaya magpalad po yung mga bata na kapag sila ay nananalangin. Dahil kung sila man ay magkasala, pagkakasalang hindi sinasadya at hindi pinapatulan ng ating Ama yan, yung kanilang pagkakasala. Tayo na may mga buo ng pag-iisip at buo na tayong pagpapasya sa ating mga sarili. Basta ang isang tao nagkaroon na ng pagpapasya, ibig sabihin kompleto ng isip niyan. Alam mo na ang tama, alam mo na ang mali. So, iyan, kapag nagkasala ka, nakalista na yan. No, matik na yan, nakasulat na yan. At yan din yung magiging harang sa ating mga panalangin kung bakit hindi tayo pinakikinggan kung minsan. Magnilay-nilay kayo, pansinin nyo po sa inyong sarili, bakit po ba ang inyong mga panalangin ay parang hindi na naririnig o napakatagal niyang ipagkaloob? Bakit po kaya? O kung ipagkaloob niyan sa inyo, naawa na lang. No? Iba po kasi yung pinagkakalooban ng Diyos ng tinatawag na grasya at ipinagkakalooban niya ng tao ng awa na lang. Pagka sinasabing pinagkalooban niya na natutuwa siya, nagagalak siya, ipinagkaloob niya yung kahilingan mo, di ba sobra-sobra? Kapag awa naman kakaunti, tinupad niya pero kakaunti, umiling ka ng pamasahe, binigyan ka, papunta lang, hindi niya binigay yung pabalik, yun yung awa na lang. Na dahil anak ka niya, dahil anak niya tayo, no, inihiling mo sa kanya, pagkakaloob niya, gagamit siya ng tao. Pero, papunta lang, yung pabalik hindi niya ibibigay, dahil na lang sa awa niya. Kasi dun yung, kung i-analyze yung maigi, yung mga biyaya na pinagkakaloob sa atin, bakit kapag nagalak ang Panginoong Diyos sa atin, kapag ibinigay niya yung biyayang inihiling natin, sobra-sobra, bakit kapag minsan naman yung biyaya na hinihiling natin, parang kulang. Nangingi ako pamasahe, papunta lang, pabalik di ako binigyan. Doon na po kayo mag-isip. Pag-isipan ninyo, magnilay-nilay ko, maintindihan nyo po yung sinasabi namin sa inyo kung paano yung sa spiritual. Kasi isang paalala mga lods, sa spiritual, kung minsan, yung iba nag-spiritual para matutong manggamot. Yung iba nag-spiritual para makatulong sa kapwa. Yung iba naman nag-spiritual para makilala. Yung iba naman nag-spiritual para sa pera. Sad to say, real talk, yun yung katotohanan. Yung iba naman, kino-content para kumita. So may iba't ibang uri ang pag-spiritual. Meron namang tao na kailangan talagang mag-spiritual. Bakit? Upang mapalapit sa Diyos. Kahit sa mga miyembro ko, yan ang sinasabi ko, hindi tayo nag-spiritual para makilala, para sumikat, para manggamot, para maglingkod sa tao. Nag-spiritual tayo para sa Diyos. Yung ginagawa natin, paglilingkod sa Diyos, hindi sa tao. Ano man yung dami ng gamutin natin, kapag namatay ka, kwento ka na lang. Ano man yung dami na tulungan mo, pag namatay ka, kwento ka na lang. Pero, kung ikaw ay nag-i-spiritual ng para sa Diyos at ikaw naglilingkod sa Diyos at nakikipag-ugnayan ka sa Diyos para mapalapit ka sa Kanya, kung iyan ang iyong pag-i-spiritual, kahit mamatay ka, ang Diyos ang gagawa ng paraan
upang hindi ka malimutan ng tao na nakatatak ka sa puso't isipan nila dahil marami kang mabuting ginawa at yung lahat ng iyong mga ginawa nakatala sa kalangitan. Hindi nakatala sa isipan ng tao sa lupa. Kasi ang talaan ng mabubuting gawa sa lupa naglalaho, nawawala o nagiging alaala na lamang kung minsan maalala ka nila. Pero kapag ka sinabi natin nag-ipon ka ng tala doon sa kalangitan, yan yung sinasabi natin na nasa talaan na kailanman hindi mabubura doon sa talaan ng pangalan ng mga banal. So, yun po yung pinaka-importante sa inyo, sa mga bago sa spiritual, sa mga bago sa inyo na gustong manggamot, gustong matuto ng lihim na karunungan, matuklasan, magkaroon ng paghihimala, na pagpapagaling, na maging mabuti yung kapalaran. Bago natin isipin yung mga bagay na yan, unang-unang isipin natin, kaya tayo papasok sa spiritual, dahil tayo ay maglilingkod sa Diyos at hindi sa tao at hindi sa pera. Yun yung number 1 yung isipin, kaya kayo nasa spiritual. Yung pakikipagtipanan natin dun sa mga banal sa kalangitan, unang-una na sa spiritong banal ng ating amang kay taas-taasan. So yun po yung layunin ng pag-spiritual. Marami pumapasok sa akin sa loob ng hunter. Marami nang pumasok sa akin pag tinanong mo yung sagot na nais kong makita sa kanila. Hindi ko makita. Wala pa ni isa na pumasok sa akin sa loob ng hunter na yung ibinigay kong explanation ng pagpasok sa spiritual na to ay may nagsabi sa akin na kaya ako mag-spiritual, kaya ako papasok sa hunter nang dahil po maglilingkod ako sa Diyos, gusto kong matuto ng tamang pakikipagtipanan sa Kanya. So wala pang ganun nagsabi sa akin. Karaniwan, gusto kong tumulong, gusto kong manggamot, gusto kong maproteksyonan ng pamilya, gusto kong maproteksyonan ng sarili ko. Parehas kayong idol kong Commander Leon ni Commander Bantugan. Akala ko kung ano sinasabi mo rito. So, ayun. No? May mga bagay kasi na expected ko na sasabihin ng mga pumapasok sa akin pero hindi ko naririnig doon sa mga pumapasok sa loob ng hunter. Kasi, bihirang-bihira mga idol yung nagsasabi ng kaya po ako mag-spiritual kasi gusto kong mapalapit sa Diyos. Kasi akala nila kapag ka nag-spiritual ka, kaya ka nag-aaral ng lihim ng karunungan para lang matuto ng mga orasyon at makapanggamot. Unang-una, kapag hindi tayo nakipagtipanan sa Diyos, hindi dadalo yung biyaya ng kapangyarihan ng Diyos para tayo makapanggamot. Yun po yung isang sikreto. Kapag ka ang inyong sarili na naging devoted kayo sa Diyos, yung tinatawag natin na sa amin sa loob ng hunter, nasa bylaws namin yan. God first before others. Bago umalis, bago kumain, bago matulog, dapat lahat siya. Kapag ka nakasanayan ninyo sa sarili ninyo yung ganong klase, hindi nyo na kailangan mag-orasyon, hindi nyo na kailangan maglatin. Nandyan na ang biyaya, nandyan na ang kaligtasan. Ang paglalatin lang naman, kaya natin nasasabi na kailangan gamitin ng tao dahil may mga bagay na mga Tagalog o mga English na ginagamit natin na hindi gumagana kapag ka Tagalog o English ang ginagamit natin. Kailangan natin ng salitang Latin dahil iyan ay napakamahiwagang salita na ginamit na salita ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi hindi naman nagtagalog ang Kristo, hindi naman nag-English. Di po ba? Ang salita ng ating Panginoong Jesucristo ay Aramaic Latin. Kaya doon sa mga impacto, mga kulugo, mga ngaw-ngaw ang pag-iisip na nagsasabi na ang Latin daw ay sa demonyo, hold your mouth kapatid. Magsuri ka, magnilay ka. Dahil ang unang number 1 na sinasabihan mong demonyo ay ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil ano ba ang lengguwahe na ginamit ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay nabuhay sa lupa? Aramaic Latin. So ngayon, kung sinasabi ninyo na ang Latin ay sa demonyo, tanong nyo sa inyong sarili, isa ba sa Panginoong Jesucristo yung sinasabihan ninyo? Dahil ang Panginoong Jesucristo ay gumamit ng salitang Latin. At yun ang lengguwahe na kanilang sinasalita pag mag-uusap, pag may sabihin o may gustong ipahiwatig, iyan ay lengguwahe ng Aramaic Latin. So Latin ang ginamit ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung sinasabi ninyo ang Latin ay sa demonyo, mag-isip na kayo.
kung sino ang sinasabihan ninyo. So pag sinabi ninyo ang Latin ay sa demonyo, damay na ang ating Panginoong Kristo sa sinasabihan ninyo. Dahil Latin ang salita na ginamit ng ating Panginoong Kristo. So kung sasabihin ninyo bakit Latin ang ginagamit ninyo? Wala naman kayo sa Hebreo, wala naman kayo sa Greek, o wala naman kayo sa Spanish. O bakit Latin? So, napakasimple lang. Dahil ang salitang Latin ay napakahiwaga at makapangyarihan. Dahil yan ay gamit ng mga sinaunang tao na naniniwala sa Kristo. Yung mga tao na hindi naniniwala na ang Latin ay divine words, sila mga original na antikristo. Bakit? Dahil tinutuligsa nila yung lingwaheng ginagamit ng ating Panginoong Kristo. So yun lang ang kapaliwanagan ko. Hindi ko kailangan makipag-away sa mga tampalasan sapagkat iyan ay yung mga tampalasan ay mga tinutukoy sa Biblia ng mga taong mangmang. Na dapat tayong humiwalay sa mga taong mangmang. Dahil yung mga taong mangmang ay walang pinaniniwalaan kundi yung sagan ng kanilang sarili lamang. So hindi tayo kailangan mag-explain sa kanila. Hindi tayo kailangan makipagtalo sa kanila. Hayaan natin sila. Dahil tandaan natin, ang mga pilosopo kailanman hindi yan magpapatalo. Kung ano yung nasa isip nila, yun lang ang paniniwalaan yan. Kaya hindi bagay na tayo ay nakikipagtalo sa mga pilosopo. So, yun lamang mga lods, kung pasensya na kayo kung hindi ko nasagot yung ibang mga comment ninyo, yung inyong mga katanungan, dahil hindi naman lahat ng mga bagay na inyong mga hinihingi sa live ay pwede nating ibigay. So, kung may mga darating na pagkakataon, may mga hinahanap ninyo, matatagpuan nyo rin yan sa YouTube channel ko. Nood-nood lang, tiyaga lang kayo manood, hanapin nyo lang doon. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, napakarami kong video. Libo yung video natin sa YouTube channel. Pero sa ngayon, hindi na po kayo makakakita ng ipinopost natin ng mga orasyon dito sa ating Facebook. Makakakita na kayo sa ating YouTube channel. Kaya kung kayo ay magtsatsaga, sa mga naghahanap ng mga orasyon, so abangan nyo yan sa ating YouTube channel. Doon natin yan ipopost. Doon natin yan pupursigihin at doon nyo yan aralin. So, yun lang. Sulat-sulat lang, aral-aral lang. At yung mga tinuro natin dito, yung sa pagtalo, yung pagbagit ng tamang pag-uurasyon, so kailangan sanayin natin yun. Kasi unang-una, kapag may pagkakamali, uulit ka sa una, tatagal na tatagal lang yung ginagawa hanggang sa magsawa na lang yung isip mo na paulit-ulit na lang to. So, kailangan klaro yung ating ginagawa. Sa isang basahan mo, walang maling pagbanggit. So, kung hindi mo pa kayang mag-mantra sa isip lang, okay na yon. Pero kailangan yun, lagi natin sinasabi, nakikiusap. Hindi parang nag-uutos. So, iba yung nakikiusap sa nag-uutos. No? So, yun. Nawa, sana ay may mga naintindihan kayo at may mga natutunan kayo ngayong gabi sa ating live na kahit na wala tayong ibinaba. So, yun, yung pangako ko nga pala kanina, muntikan kong makalimutan, yung Metatron. So, paki-screenshot na lang mga idol, yung panalangin ni Metatron na pinangako ko sa inyo. So, ayan na naman, ayaw na naman pumunta sa likod. Pasaway ito eh. Ano daw sabi niya, nakalak profile niya. Oo nga, nakalak, pero may iba namang siya, Facebook. Nakalive pa ako. Ay, Sino nagsabi? dun sa comment dyan. O, yaan mo yun. Huwag mong problemahan yun. Problema niya yun. Yan mga lods, tatanggalin ko yung... Ano ba itong hirap naman nito? Naiipit yung cellphone ko. Yan, pinatay natin yung lights para hindi mag-reflect. O ito mga lods, paki-screenshot na lang. Malinaw po ba? Nakita nyo ba? Dito tayo kaya. Ito ako, tututok ako sa tututok ako sa ilaw at itutuwad ko tong cellphone. Yan, para makita ninyo na maayos. Hal, baka ma-restrict ako. Ano yung pinapatugtog mo? Yan mga lods, paki-screenshot.
Okay, na-screenshot nyo na. Punta tayo sa ikalawa. Medyo iginaganto ko mga lods kasi pag nakaganto, ayan, may reflection, hindi nyo makikita. Kaya pasensya na kayo kung medyo inaano ko ng kaunti. Yan. Okay, screenshot nyo na at makukuha nyo yung dasal. Ito pa. Yung isa. Yan mga lods. Okay, kung nakuha nyo na. Yan. So, balik tayo sa ating pwesto. Tinuwad ko kasi siya nakatutok sa baba kasi nagre-reflect yung liwanag. Ang hirap naman itong ano na to. Pagka ano naiipit, hindi na siya mabalik. So, ayan mga lods, no. Kopyahan nyo na lang tong orasyon na ito at ito ay makakatulong sa inyo sa pagdidebosyon, no? So, kung meron kayong ito ay dasal ng debosyon ng Metatron. So, tanong ni Hardok Aromakor. Ito ay dasal ng Metatron na makakatulong sa inyo sa inyong pagpopoder sa inyong sarili o pagdidebosyon. O ingatan nyo na lamang, lalo na yung last page nito, itong O Spirito Supremo Metatron. So, yun ay isang nagkakaloob ng grasya rin sa atin, sa ating katawan. So, ngayon, kung ito ay mapasa inyo, ingatan nyo na lang na wag mabalahura at magamit din ninyo. So, yung tamang daloy nito kanina, minantrams ko na ano, kung gusto nyong pakinggan, itong live natin, ulitin ninyo. I-forward ninyo doon sa bahagi na itinuturo ko na yung pagbabanggit ng orasyon, no? Kung paano siya basahin. Kahit walang medalyon ng Metatron Lods, okay lang kahit walang medalyon ng Metatron. Aanhin mo yung medalyon kung wala naman yung dasal, kung wala naman yung debosyon. Di ba mas mainam na nasa iyo na ang debosyon kahit wala yung medalyon ng Metatron? Pero kung gusto mong maghanap ng medalyon ng Metatron, pwede din naman. Wala namang problema yun, ano? Nasa sa inyo lang. Pero hanggat maaari, mas importante yung dasal kaysa dun sa medalyon. Dahil yung dasal ang inyong ipapakain sa medalyon. Kung may medalyon nga kayo, wala naman yung dasal na ipapakain. So, useless lang din yung inyong medalyon. Kasi walang dasal, walang pagkain. So, paano gagana yan? Tandaan natin na yung mga medalyon, yan ay mga material na bagay dito sa lupa na nilalapatan lang ng mga imahe at mga salita ng mga nagmula sa espiritong banal, no, o sa banal na mga salita na inihiwalay sa Biblia dahil makapal ang Biblia noon. So kung hindi natin iyan naiintindihan ang mga salita ng mga Latin o mga panggagamutan, iyan ay mga nanggaling sa mga aklat ni Enoch, aklat ni Haring David. No, iyan ay hinihiwalay dito sa Biblia. Kung bakit hindi na natin makita. Iyan ay inilihim ng mga sinaunang tao dahil hindi sumasang-ayon sa kanilang relihiyon. No, kaya nila inihiwalay. So, iyan mga yan ay mga dasalin na mga nakatago na, inihiwalay na sa Biblia. So, kaya masasabi natin na yan ay mga nanggaling pa rin sa Biblia, ngunit binawasan na at inihiwalay na. At inilihim. So, yun, nahahayag man sa atin sa spiritual yun, ang mga nailihim na. So, yun ay kainaman at kagandahan sa atin dahil may mga katulad namin sa spiritual na nagpapaliwanag sa inyo, nag-explain sa inyo kung bakit mabibisa yung mga orasyon na yan. So, yun lang, yaman na naipagkalob sa inyo ay ingatan na lang. No?
nakuha ko yung noon sa live nyo. So, nakuha mo na pala sa live ko sa YouTube. O, naipagkaloob ko na to noon. Kaya lang, dumadami yung follower natin. Kaya kailangan ipagkaloob natin ulit. No? Parang replay lang. Pero, kailangan pa rin na ipagkaloob sa inyo. Dahil, hindi naman lahat kayo ay mga matagal na mga follower. Siguro mga 3 years na yan na naipagkaloob ko. Pandemic pa yata no, naipagkaloob ko yan. So, magandang mai-replay natin ngayon para marami ring nakakakuha at naghahanap din kasi sila ng mga debosyon at mga pondo. So, ingatan na lang natin at wag natin balahurain dahil yan ay mga salita na nanggaling din naman sa Biblia at yan ay itinago. No? So, sila Enoch, yung mga sila Haring David, yan ang mga nag-iingat at mga nagsulat niyang mga yan. So ngayon, na pagkaloob sa inyo at naihayag sa inyo, nawa ay ingatan natin. At huwag natin hayaan na mabalahura o maikalat-kalat lang kung saan natin ilalapag. So, ayun, mapagpalang gabi sa inyo. Nawa ay marami kayong natutunan sa pag-aaral natin. Salamat nga pala dun sa mga nag-send sa atin ng star, no? Sa napakainam na gamutan yan. Aklat ng Metatron. Maraming mga panggagamot dyan na espesyal na nagagamit sa pamarusa sa mga may itim na karunungan o kagaya ng mangkukulam. So yun, mapagpalang gabi sa inyong lahat. At ingat-ingat kayo palagi. Tayo ay magsa-sign out na mga lods. Maraming salamat sa inyong mga pagtitiwala at sa laging panonood, pakikinig sa atin. Nawa ay marami akong naitutulong sa inyo. Nawa ay marami kayong natututunan. At sa mga bagong hindi pa nakapalo, pakipalo na lang yung ating Facebook. At sa hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel natin, mag-subscribe na kayo at mas marami pa kayong matututunan doon sa live na karunungan. So yun, mapagpalang gabi. Ingat kayo palagi. God bless you more mga idol. Ayaw ma-sign out. Ayaw pa magpaalam ng cellphone.